Hindi po naging ganun kadali yung 2024 natin. Siguro sa lahat po yan, no? 2024, hindi siya ganun kaganda, hindi siya ganun masasabi mo na, Lord, napakaswabe. No, no, no. Napaka-rough ng 2024. But God is faithful. Hallelujah. He sustained us. Thank you, Lord. Totoo yun. The mere fact that you are here, meaning to say talagang na-survive natin ang 2024. Thank you, God. Kaya naman, this morning, these words, this sharing na binigay ng God sa akin, and I hope and I pray, every hearts ay handang makinig ng salita na mensahe ng Panginoon Diyos para sa bawat isa. Amen po ba? Sabi nga ni Pastor Nicky, totoo po yun. Maganda yung yung mga sinabi ni Pastor Nicky kanina, talagang galing kay Lord yun. Kasi halos ganun din laman nandito. Totoo po. Nakakatuwa. Hindi galit ang God sa'yo, hindi kanya pinapagalitan, hindi kanya sinusuway ng ano. Pero bilang mapagmahal na Ama, God, kailangan niya tayong i-correct, mga dapat i-correct. Tama po ba? May kasama po ba ako handang magpa-correct dito? Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. But this is not just about corrections. This is about evaluation ng 2024 and yung mga panata natin sa Lord sa 2025. Di ba nga nauso sa atin before, ewan ko lang kung ginagawa pa ngayon ng mga tao, yung New Year's resolution. May gumagawa pa ba nun? For 2025, promise, di na ako absent sa gym, mga ganyan. Promise, di na ako magda-diet na ako, ganun-ganun. Hallelujah. May gumagawa pa ba nun? Yung mga balak lang gawin sa 2025, papasok na taon. Wala na, di na uso no? Pero sana gawin natin itong pag-aaralan natin ngayon. Para sa mga naniniwala at nagmamahal sa ating Diyos, Ama sa langit. Meron pa bang kasama rito naniniwala pa sa Diyos? Amen. Na nagtitiwala pa at nagmamahal sa Diyos. Meron pa po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Let's bow our head and let's all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa buong 2024. We are really grateful, Panginoon. Marami man kami naging pagkukulang sa iyo, Diyos, pero ikaw nananatiling tapat sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Thank you for sustaining us. Thank you for blessing us with good health. Thank you, Lord, for providing for our needs. Thank you, God, for being God for us, for being our Heavenly Father. Thank you, O God. Marami pong salamat. We are so grateful for you, Panginoon, dahil natagpuan niyo po kami. Without you, God, we are nothing. Marami pong salamat. In this very moment, Lord, I'm asking na kayo muli ang manguna as I share your word, inyong kaluwalhatian at kapahayagan lamang ang marinig ng bawat isa. Hide me, Lord, into your presence. And God, I pray na ang bawat puso, ang bawat isip na makakapakinig ngayon, Panginoon, kayo po maghanda. I rebuke everything that the enemy wants to do in the midst of us para guluhin yung mga kapatid kong ito, para hindi makapasok ang iyong salita. Panginoon, marami pong salamat. I pray na sa aming mga pag-aaralan ngayon, mabaunin namin sa pagpasok namin sa bagong taon ng 2025. Thank you, God. May you be glorified in our lives. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. Hallelujah. Ang title po natin, Ang Aking Panata sa Diyos sa bagong taon. Hallelujah. Handa na po bang makinig ang bawat isa? Handa po bang mamanata sa Diyos ang bawat isa? Thank you, God. Ang Diyos nga nakangako sa atin eh. Saan ka naman nakakita nun? Si God tapat. Si God hindi sinungaling. Pero si God nangangako sa atin. Tama ba? Tayo pa kaya? Na pag nangako nangako na nga gusto pang tuparin. So, hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 8, verses 5 to 6. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa, at marami ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, that's very true. Napakaraming Diyos na mga tao sa mundo. Hindi man tinatawag siyang literal na Diyos, pero napakaraming mga Diyos na umiikot sa mundo. Mga Panginoon. Pag sinabi Panginoon, Lord, no?
whatever's naglo-lord over you, siya din nagiging Panginoon. Pero para sa atin, hallelujah, para sa atin, pakisabi nga, para sa atin, para sa atin yan, iisa lamang ang Diyos. Amen? Ang ating Ama na lumikha sa lahat ng bagay. Can you believe that? Na isa lang ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay? At nabubuhay tayo para sa Kanya. Meron ako kasama dito nabubuhay para sa Diyos. Sige, ano po to? Enjoy lang po natin sa salita ng God. Kapag feeling mo hindi ikaw masyado yon, it's okay. Kaya nga natin pinag-aaralan Kaya nga sinishare ng God sa atin Para baguhin yung puso, baguhin yung isip natin. Word po ng Lord naman yan Ang tao pala dapat nabubuhay para sa Diyos. We were made for God. We should live for God. So sana as I speak, as I share, samahan natin ng evaluation yung mga buhay natin. Huwag na nating habaan, huwag na nating masyadong layuan. This 2024, samahan natin ng evaluation yung buhay natin kung gaano karami tayong mga panahon na nabuhay kay God. Kung onti lang yung mga time na parang nabuhay tayo kay Lord, kaya nga pa nata sa 2025 na Lord, medyo sa buong 365 days, I thank God, mga 65 days lang ako medyo nabuhay para sa'yo. Lord, my pledge for you, sa next year, gawin ko ng mga 70 days, Lord. At least nag-improve. Nabuhay tayo, mabubuhay tayo para sa Diyos. At may isang Panginoon lamang. Sino ang ating Panginoon? Si Hesus Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Without Jesus, we are all dead. Hindi, Pastor. Marami pang mga walang Jesus dyan, buhay pa naman Maaaring buhay sila physically, nakikita nyo sila, they're moving. But they are already considered dead by God. Oh, hallelujah. Everyone that walang Jesus sa buhay, they're all considered dead. Dahil ang Diyos, hindi yan tumitingin sa physical. Si God tumitingin yan sa end game. Anong end game ng buhay mo? Buhay ka ba o patay? Pag inabutan ka ng kamatayan mo or ng pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo, na wala kang Jesus sa buhay, automatic, you will perish in hell. Amen to ba? But because of Jesus, ayan po yung sinasabi ng verse, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nabubuhay ngayon. Tumitingin ng Diyos. Sa LCC, may mga kasama ba akong buhay? Amen. Oh, hallelujah. Kaya naman, this 2025, church, kalimutan ng mga negatibo. Pwede ba yan? Amen. At ipagpatuloy ang mga tamang paniniwala. Evaluate yourself. Ito lang, puro self-evaluation lang to. This 2024, gaano karaming negatibo ang nakapasok sa isip at puso mo? Gaano karaming mga bagay ang biglang nagpahina ng pananampalataya mo, nagpasira ng loob mo, nagpatamad sa'yo, whatever. Past is past, sabi nga nila. So whatever it is na nangyari sa 2024, kalimutan ang mga negatibo. And for those naman na talaga mga maganda yung ginagawa, pagpatuloy. Tama mo ba? Hindi naman tayo ganun kawalang kwenta na wala tayong nagawang tama. Hindi ka nagawa naman tayo mga positibo sa buhay. Tama mo ba? Imposibleng wala. Lahat po tayo may mga part na talagang mga magaganda character. Kaya nga we should share it to others, our positive traits and characters. Tama po ba? Mga positive beliefs. Mga totoong pananampalataya, ang alam mong tama, ibahagi mo. Ang alam mo negatibo, huwag mo na ibahagi. Sarili mo na lang. Tama ba ba? At kung pwede, kalimutan. Dahil sabi sa mga taga-Filipos 13 hanggang 14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Kita mo si Paul pa lang. Ever since 2,000 years ago, sinasabi na ng mga pastor to. Hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. Same sa aming mga pastor po dito. We're not perfect. Tulad na sinasabi ni Pastor Nicky. Hindi namin sinasabi na, ang yabang nyo naman mga pastor, nag-share kayo. Syempre pastor nga kami.
It's just a title. It's just a position that God has given to this church. Ang pangit naman kung sa church walang pastor. Tama po ba? Lahat tayo member. So lahat po tayo, nagkataon lang na kami mga pastor, talagang, kaya kami nag-aaral nag-prepare para may share tayo. And we believe with all our hearts that whatever we're sharing to you, nanggaling sa Panginoon Diyos. Shame to us if it's not. Ano sabi? Ito si Pastor Paul. Pastor Paul yan Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Same with us. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano raw ginagawa niya? Nililimot ko ang nakaraan, forgetting what's behind, at sinisikap na marating ang layuning nais ko makamtan. Lahat tayo is pushing through. This 2025, we will push through again. Hindi man tayo naging ganun ka-perfect ng 2024 yung lakad natin kay God. But 2025, let's push through. Oh, hallelujah. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Church, please do not lose your vision. Do not lose your focus to the reward that is waiting for you. This should be our motivation. There is a reward waiting for us if we will not give up. Kung hindi tayo hihinto, kung magpapatuloy tayo, merong reward na nag-aantay sa atin. Hello? Don't be blinded by the world. Sa mga ino-offer ng mundo. Huwag mong ipagpalit sa isang baso, isang bowl ng lugaw ang mas malaking pagpapala na inihanda ng Diyos sa iyo. Tulad ng ginawa ni Esau kay Jacob. Tama po ba? Dahil sa gutom ni Esau, pinagpalit niya ang kanyang birthright. Sige, ikaw na yung panganay. Bigyan mo ako ng bowl kasi gutom na ako. Panganay. Wala namang kwenta yung panganay na yan. Ako na lang. Sige, ikaw na panganay, Jacob. Huwag natin gawin yun, mga kapatid. Hello? Gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Church, ang buhay na hahantong sa langit. Sino po rito gusto mapuntang impyerno? Yung totoo lang po. Hindi, real talk lang. Sino po rito yung handa ng pumuntang impyerno? Kasi minsan nangyayabang natin Magkita tayo sa impyerno, pare-pares lang tayo. Di ba minsan mayabang tayo kahit Christian tayo? Pag sobrang sama na ng loob mo, pag sobrang feeling mo, pinagkaitan ka na ng mundo, bahala na. Impyerno na lang tayo. Baka kung maramdaman mo, kung kahit katiting lang kung anong meron sa impyerno. Ang buhay po na nasa Panginoon ay buhay. Pag sinabi mong buhay, buhay. Nag-grow, lumalago, masarap, buhay Tama po ba? Ang walang Jesucristo, walang buhay. Hindi nag-grow, boring, puro hirap, sakit. Good news, sa impyerno, ganun po ang buhay. I-magnify mo na 1,000 times. No place of comfort, sabi sa impyerno. Ngayon, 2024, napakarami ng mga pilit na inaalis ang ating atensyon at focus sa Diyos. Mga bagay na nagpupumilit maging Diyos ng buhay natin. Ano yung mga bagay na nagpipilit imaalis ating atensyon at focus sa Diyos? Una, pride ng buhay. Pride of life. This pride of life is keeping away our focus and attention to God. Alam niyo ba yun? Kapag natamaan na yung pride ng buhay mo, pride of life. Diyan nga bumagsak si Eva at Adan Pride of life. Pride na nga lang meron ako. Ano pa? Sarili. Our selfishness. Pagkagustuhan na natin. So evaluate ourselves. Sabi ko nga as I share, evaluate lang natin 2024 natin. Pag hindi naman nangyari sa'yo yan, praise God, to God be the glory. Pag medyo tumama naman sa'yo, praise God, to God be the glory din. Just repent and say sorry to God. And 2025, Lord, ayusin ko. Tama ba yan? Amen. Hindi ko naman kilala yung bawat isa dito Hello? Smile ka lang sa akin, mukha ka nang okay
Hindi ko alam personally bawat isa. So, random things naman yan. So, medyo pag yung, nga, no, may ganun ako. So, humble lang. Humble lang yung mga sarili natin para mag-grow tayo. Tama ba? Kasi if you will not humble down yourself, God will put you down. But if you humble yourself, God will lift you up. Oh, hallelujah. Ano pa? Pamilya. That's given. Kapag medyo pamilya na yung pinag-usapan, medyo minsan talaga nakakalimutan natin si Lord. Teka lang, don't get me wrong. Don't get me wrong. God is for family. God is for family, definitely. Siya nga yung nag-institute ng family. Pero sometimes din, family nagagamit din para hindi ka makapagpatuloy sa Diyos. Yun naman sabi ni Jesus If you will love them more than you love me, you are not for me. So ito yung lagi kong advice sa bawat isa. Kung ayaw mong mawala yung pamilya mo, yung jowa mo, yung sasakyan mo, whatever it is that you don't want to lose, don't love it more than Jesus. Don't love it more than God. Anything that you love more than God, ang laki ng risk and tendency na mawala. Tandaan niyo po yan. So ano pa? Trabaho. Maganda. Nung wala pang work, grabe naman talaga naman. Maaga pa kay Pastor Pao si Eds. Akala ko, ako na pinakamaaga pag pumupunta sa practice Pagpunta ko, may tumutugtog na. Si Eds. Kalahin mo yun. Tapos, ang araw, binless ng matindi si Eds. Grabe naman, binigyan ng trabaho, CEO agad. Hallelujah. Amen, grabe it. Kaso, kakakaibat ng work na yon, hindi na siya pwede pumunta ng Wednesday, Saturday, Sunday. Pero sabi niya, magta-tights naman ako, Pastor. So sinasabi ko lang, may tendency. Pero I believe, ang work walang isip, ikaw meron. Ang work walang desisyon, ikaw meron. Ang work walang pananampalataya, ikaw meron. Ang work walang Diyos, ikaw meron. Amen. Oh, hallelujah. Ano pa? Luho at bisyo. Ayan, mas marami. Tama ba? Kapag nakatikim ng luho, pag nakatikim ng bisyo, ano pa? Passion. What's your passion? Pag passion kasi, ibang usapan to Pag passion talaga, what drives you Tama po ba? This is my passion. I believe by the age of 30, I'll become a multi-billionaire. So, passion is what drives you Kaya kung hindi ang Lord ng passion mo, talagang may risk. Don't get me wrong, sinasabi ko lang may tendency. Sa lahat ng yan, may tendency lang. Hindi ko naman sinabing automatic yan Tama po ba? May mga chances lang. So, tingnan nyo na lang kung saan yung medyo nakaka-affect sa inyo dyan. And last, galit. Minsan, ganda-ganda ng takbo mo kay Lord Pero pag nagalit ka, especially pagka-church member mo, parang ayaw mo na. Tama mo ba? Pero huwag natin kalimutan na tayo ay nilikha niya at para sa Kanya. So whatever it is na maaaring magtanggal sa atin ng focus kay Lord, please, huwag mong kalimutan that God created you for Him, for His glory. Kahit na ano pa yan, nakasakit sa'yo, kahit ano pa yung blessing na tanggap mo, the bottom line of everything is God created you. If God did not allow you to be born, you will not be born. Huy! Hindi, Pastor, ano lang ako ano yung sabi nila? Wala pong ganun. Nung nagla-live po ako sa TikTok, nagla-live ako everyday before Babalik sa January na ako babalik. Kasi season ngayon, kain ng kain Nung nagla-live po ako sa TikTok, may isang araw, kasi ang nagpapapray po sa akin para magkaanak, more than 5 or 6 na tao. Nagpapapray na sana magkaanak, mabuntis. Nakaka-bless kasi may mga dalawa na ata ako pray doon na nag-PM sa akin na nabuntis. So, sino pong gusto mabuntis dyan? Ang gusto ko lang po sabihin,
Hindi dahil gusto mo magkaanak, magkakaanak ka. Hindi dahil, no. Sabi ng God, I formed you. I knew you even before you were in the womb. God formed you in the womb of your mother. Oh, hallelujah. Thank you, God. God created you. Sabi sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, nilikha raw ng Diyos. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Para kanino ka? Para kay God. Para sa Diyos. Ito yung totoong para kanino ka. Hindi, pastor, para ako sa asawa ko. Pinahiram ka lang ng Diyos sa asawa mo. Pinahintulutan lang ng Diyos. Kaya naman, tigilan ang pagiging makasarili. Laging tatandaan na tayo ay para sa Diyos. Hey, kung minsan talaga namang minsan God is really allowing us na nasubukin ng mga sarili natin. Hanggang gaano kalayo yung kaya mong ibigay sa Diyos. Hanggang gaano kalaki, hanggang gaano kalalim yung kaya mong isakripisyo para sa Diyos. Ito, nabasa ko tong quote na to eh. Hindi ko na alam kung sino talagang author. Sabi doon, fish were made for the sea. Remove the fish. Remove the water, fish will not live. Amen po ba? Ginawang isda para sa para sa sea eh. Kasi naunang gawin yung sea. Tama po ba, mali? Naunang gawin yung sea eh. Then, God formed mga fish. And trees were made for the ground. Remove the ground, it will not live. Tama po ba? Anong unang kinreate? Puno o lupa? And same thing, church. Man were made for God. Remove God, man is dead. Tandaan niyo ito, mga kapatid ko. Huwag ka masyadong mayabang sa buhay mo. Without God, you are nothing. Kaya nga sabi ni Jesus, what profits a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Lahat may katapusan eh. But with God, habang buhay. So, sa lahat ng pinagdaanan, maganda man o hindi, masaya man o hindi, nasaktan ka man o nabigo, huwag mo pa rin kakalimutan na ikaw pa rin, Lord, ang tunay at nag-iisang Diyos. Hey, church! Gaano kasakit man yung nadanas mo, gaano kapait man yung pinagdaanan mo this 2024, gaano ka man nabigo, please don't forget na siya pa rin yung nag-iisang tunay na Diyos. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? You're created in His image and likeness. Binigyan ng kapangyarihan at authority na nagmumula sa Kanya. Can you imagine that? Bibigyan ko kayo ng napakagandang verse na babaunin ninyong lahat sa 2025. Ewan ko sa inyo itong verse na to, I will claim this in my life sa 2025. Ready na kayo, guys? Guys na Isaiah 45. I love this verse. I really love this. Verses 5 to 8. Sabi ni Lord, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Grabe si Lord, no? Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh. God will strengthen you para makilala si Lord sa marami pang tao. God will bless you para makilala si God na marami mong kapitbahay, marami mong mga kamag-anak, marami mong mga ka-workmate. God will strengthen you. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. And verse 7, tingnan mo, hold your horses. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Hallelujah. If God will allow you
na gumanda ang buhay, walang makakapigil. Verse 8, and this is for me. I don't know about you. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Hallelujah. Palakpakan si Lord. Thank you, God! Padadalhan ka ng Diyos. Via JNT Flash. Whatever it is, magugulat ka lang araw-araw, may kumakatok sa'yo. Tagumpay mula kay Lord. Parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Hallelujah. Thank you, Lord. For your 2025, believe in your heart na si God kayang gawin yan sa buhay mo. Para matanyag ang kanyang pangalan. Para makilala ng marami. That's my prayer ever since. Lord, I'm so nothing. But I'm asking and believing for super bigger things for you. Because I know, pag na-fulfill yon sa buhay ko, walang ibang mahahayag at matataas kundi ikaw lang, Lord. Ikaw lang at ikaw. Kaya sasabihin natin kay Lord, isang panata natin sa Kanya, Lord, sa 2025, ikaw pa rin ang uunahin. Amen. Hallelujah. Kahit na marami ka ng blessings na tinatamasa, kahit napaka-busy mo na, kahit na di mo na ma-juggle yung mga ginagawa mo sa buhay, Lord, this is my pledge for you. Ikaw pa rin ang uunahin ko sa 2025. Regardless of what people may say, regardless of the situation, regardless kung ano mang nangyayari, Lord, sa 2025, maging mas worst man sa 2024, Lord, ikaw pa rin ang uunahin ko, Panginoon. Because ikaw, Panginoon, na nanatiling tapat. Hindi ka nagbabago. Hallelujah! But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaw pa rin, O Diyos. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Lahat ng blessings na meron tayo galing sa Diyos. Do you believe that? Yes. Hindi pastor, yung iba, yung iba diskarte ko. Uy, wag ganun. Wag mo sabihin yun. Wag ka magmamalaki sa God. No. Di mo binasa yung verse kanina sa Isaiah? Sabi niya, siya yung nagpapahintulot. Yes. Siya yung nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Thank you, Lord. Balik sa Diyos lahat ng papuri. Ibalik sa kay God lahat ng glory. Tapat ang Diyos. Hey, mga panahong inuuna natin siya. Yung mga times na talagang in-offer natin kay Lord, inuuna natin siya, nagde-devotion tayo, nagde-serve tayo sa Kanya, whatever. We're thinking about how to help the church. We're thinking how to serve the church. Mga we pray, whatever. Those times, hindi nakakalimutan ni Lord yun. Ito lagi ko sinasabi, hindi mo pwedeng higitan ng katapatan ng Diyos. Kapag nagiging tapat ka sa Diyos, mas kayang maging tapat ng Diyos sa iyo. Hello? Thank you, Lord. Tuloy-tuloy lang. Kaya ipaalala mo sa sarili mo na, Lord, sa iyo pa rin ako mananatili sa 2025. Thank you, God. Sa iyo pa rin, Lord. Sa iyo pa rin. Ito, tingnan mo to. Ito, maganda to. Sa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa atin, lagi mong tatandaan, hindi ka sa Diyos nagtatampo. Hindi, minsan kasi sa totoo lang minsan, kapag nasaktan tayo ng tao, kapag may hindi magandang nangyari sa atin, parang tatama rin tayo mag-church, tatama rin tayo mag-pray, tatama rin tayo mag-worship. Teka lang, si Lord ba yung nanakit sa'yo? Bakit kay Lord ka nagtatampo? Si Lord ba yung nakaagrabyado sa'yo? Bakit kay Lord ka nagkukulang? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi si God na nanakit sa'yo at lalong hindi ka iniwan ng Diyos. Kaya nga si God minsan napapakamot eh. Kasi alam ni Lord na kailangan mo siya. Kasi alam ni God na down ka ngayon. Alam ni Lord na bagsak ka ngayon, nasaktan ka ng matindi ngayon. So God is expecting that you will run for Him, run towards Him. Ready na yung dalawang kamay niya para yakapin ka. Anak, halika rito, baby. Di ba ganun tayo sa mga anak natin kapag nasasaktan? Talagang yakapin nyo, kiss bubu. Di ba totoo? We want to comfort our sons, our daughters. Si God ganun din sa atin. Alam niya, nasaktan ka ng tao. Alam niya, na-frustrate ka. God wants to embrace you. Pero nagkakamot si Lord, imbis na patakbo sa Kanya, palayo ka sa Kanya. Kaya, saan pupunta yun?
the more that you are hurt, the more that you are lacking, the more na nasaktak, the more na mababa ka, the more na magstay ka kay God. Sabi ni Lord, wawa sa inyo. Siya'y nanakit, sa akin ka tumalis. Ano sabi si John 15? Ito, favorite ko rin to eh. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sino itong gustong maging fruitful sa 2025? Amen. In everything that he do or she does, magiging fruitful ka in your studies, in your work, in your businesses, in your family. Sa buhay mo, sa status mo sa buhay, you will be fruitful. Ano kailangan? Manatili sa Panginoong Yesus. Sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y hiwalay sa akin. Kung kayo'y hiwalay sa akin. Pakinggan mo to. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Tested po yan. Everyone na lumalayo kay Lord, natutuyo. Minsan, even yung physical, natutuyo. Pero tingnan mo yung mga katabi mo, na kay Lord, fresh na fresh. Oh, hallelujah. Fresh na fresh, alagang bikibelo. May glory yung mga nananatili kay Lord. Di ba, no? Ito, mga kong bata, yung preso sila base. Sila pare ko. Yung kita mo naman, sino mag-aakala ng mga 40 na kaming lahat? Dito to. Pag nagla-live ako sa TikTok, pag nagtatanong sabi 40, wala makapaniwala. Kasi ako mismo, talagang dinideclare, Lord, hanggang 22 lang ako, Lord. Age na lang ang nadadagdagan. Pero yung itsura, Lord, mananatiling 22 lang yan. I'm claiming that. In Jesus' name. Pero pag umiwalay ako kay Lord, makikita niya bigla. Biglang matutuyo, biglang, ay, hallelujah. Thank you, God. Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord. 2025, the key is to stay in the presence of God. And stay in His words. Lagi pa rin magutom sa salita ng Diyos. Huwag tayo magsawa kakapakinig ng Matthew 6:33. Hindi po napapanis yan. Hindi totoo. Hindi napapanis yan. Kahit lagi mong pakinggan yan, meron bagong sinasabi si Lord dyan sa'yo. Thank you, God. And next, napanata natin kay Lord, Lord, this 2025, ikaw pa rin ang pag-asa ko. My hope still resides in you, Lord. Mahirap kasi mga kapatid, pag sa ibang bagay tayo umaasa. Hindi, Pastor. I'm very much made. Yung pera ko sa bangko, Pastor, ganito no, Pastor no, yung pera ko sa bangko, kahit hindi na ako magtrabaho ng 50 years, buhay ako at lahat ng mga anak ko. Parang nakarinig na ako sa Bible ng ganun eh. Huwag nating asahan even yung kagwapuhan natin, even kalakasan natin, fame, no. Riches and honor and wealth, no. Kay Lord lang tayo umasa. Pero, pakinggan nyo mabuti. Lahat naman tayo may mga pangangailangan pa. Tama ba? Lahat tayo may mga desires pa sa buhay. Amen po ba dyan? Lahat tayo may mga ninanasa pa. Mga prayer. Alam mo ito it's okay lang na umaasa tayo sa Diyos. Tungkol sa mga pangangailangan at desires natin dito sa mundo. Kaya nga available lahat ng promises niya sa atin eh. Ito, pakikita ka lang hindi mo kasi naiintindihan eh. Hanggat umaasa ka kay Lord sa mga desires mo, sa mga needs mo, hindi ka lalayo sa Kanya. Ito ang, kaya nga sabi, hope is the anchor of our soul. Anchor, wala pong ibang ginagawa yan kung hindi magpastay sa isang lugar. Tama ba? Hanggat sa Diyos ka umaasa para sa kagalingan ng magulang mo, para sa kaligtasan ng pamilya mo, hanggat sa Diyos ka umaasa sa bagong bahay at kotse mo, hanggat sa Diyos ka umaasa ng mga anak mo, pambahid mo sa kuryente, whatever it is that you need, kay Lord ka umasa. Sabi po sa
2 Corinthians chapter 1 verse 20. Kahit gaano karami daw ang pangako ng Diyos, they are all yes in Christ. And through Him, we can say, Amen. Alam mo ba, halos lahat ng pangako ng Diyos para sa buhay natin dito sa lupa. Ilan lang naman yung pangako ng Lord para sa eternity eh. Pero syempre, yung pinaka-ultimate, eternity, yun nalang katapusan yun eh. Pero maraming pangako si God na pwede mo i-claim dito sa lupa. So, maging matalino. Huwag ka masyadong umasa dyan sa kalakasan, kagwapuhan, mga kung ano mang meron kang inaasahan mo. Umasa ka sa Diyos. Dahil mawala man ang lahat ng inaasahan mo dito sa lupa, hanggat sa Diyos ka umaasa, ay nako, sabi, God is a God who restores. And when He restores, He always restores double. Hallelujah. Huwag kang matakot mawalan dito sa mundo. Huwag kang matakot maloko dito sa mundo. Hanggat nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapabayaan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid ko. The more na umaasa ka sa Diyos, mas lalong kumakapit ka sa Kanya. Tama ba? Sabi ko nga, I've been in the ministry since 2006. Hanggang ngayon, talagang, sabi ko nga, passion is what drives you. Siguro naging passion ko na din talaga na maglingkod kay Lord. Pero mukha lang ganun. Pero sa totoo lang, kaya ako ganun ka-passionate kay Lord kasi ang dami kong inaasahan sa Kanya. Totoo, ito po yung katotohanan. Ang dami kong inaasahan kay Lord. And it's okay. It's okay. Ganun ang tingin ko kay Lord. Kasi faithful naman siya eh. Sabi niya sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Because those who believe in Him should believe that He exists and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang Diyos daw ay nagre-reward sa talagang naghahanap sa Kanya. Kaya hindi po ako nagbabaliw-baliwan lang dito. Tumutugtog gitara, mag-keyboard man, kung ano man sa lagay, okay lang yun. Mga kapatid, hindi ko pinagmamalaki, hindi ko niyayabang kung ano yung ginagawa ko. I just want to inspire each and everyone na, hindi, pastor, ikaw kasi wala ka kasi yung ibang aasahan, si Lord lang. Masama ba yun? Masama ba yun pag si Lord lang inaasahan ko? Hindi po masama yun. Eh di mas lamang ka na bukod kay Lord, ang dami po pang sources. Pero ito tatandaan mo. Sabi si Lord ang nag-aalaw ng kapahamakan. Kaya nga lagi ko ini-encourage yung mga nag-aaral. By all means, study well. Mag-aaral kayong mabuti. Achieve the highest achievable na pwede nyo ma-achieve. Why? Dahil para mas maraming ways si God to bless you. Mas maraming ways si God to prosper you. Sa akin nga na ganito lang, nabibless ni Lord eh. Napaprosper ni Lord eh. Ikaw pa ba? Yan lagi mo sa isipin mo. Mas kaya mong humigit. Mas kaya mong lumamang. Amen? Kapag iba ang inasahan natin, mas nagpapadali ang paglayo natin sa Kanya. Tandaan mo yan. Kapag iba yung sources ng hope mo, mas andali nating umalis kay Lord. Tama, mali? Mas kaya nating ipagpalit si Lord kasi mas yun yung hope mo eh. Hindi kasi pag nagalit kasi yung boss ko, baka sisantihin ako. Kasi pag magagalit jowa ako, baka mag-break kami. Ay, tama. Hey. Put God first. Mas maging handa ipagpalitan lahat para sa Diyos. Anong sabi sa Salmo 37:4? Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Meron ka bang ninanais sa buhay? Ako napakarami. I have desires. Sabi po sa English, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires. Not just the desire, desires. Sa Tagalog, mga. Tama ba? Hindi. Sa MBB, mga. Sa real, mga. Desires. Kaya nga by all means, church, desire.
Desire big things. Desire good things. Desire bigger things. Desire the best. At ano raw sikreto? Kay Yahweh mo raw hanapin ang kaligayahan mo. Mag-desire ka ng malalala, mag-desire ka ng mga imposible, then go to church, praise. Totoo. Kaya si David, man after God's own heart, hari na yun ha. May pangangailangan pa ba yun? Wala na. Pero hari siya, wala siyang pake. He's still enjoying the presence of God. Alam mo ba kung gaano niya in-enjoy yun? Parang every 100 meters, nagpapakatay siya. Simula sa pinagkuhanan nila sa Ark of the Covenant, papasok ng Jerusalem. Mula every 100 meters, nagpapakatay siya. Nag-offer kay Lord. Can you imagine kung gaano karaming tupa ang kinatay nila? Every 100 meters. And then he's dancing, wild. Why? He is enjoying in the presence of God. So church, enjoy in the presence of God. Hallelujah. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Hello? Ninanakawan ka ng joy, ninanakawan ka ng peace, ninanakawan ka ng love, ninanakawan ka ng patience. Lahat ng fruit of the Spirit, ninakaw na sa'yo. Pero sabi ni Lord, I have come that they may have life and have it to the full. With Jesus, you will have life. And not just life, you will have it in abundance. You will enjoy life. Whew. You will enjoy life. Kaya last na panata natin kay Lord, may natutulong mo ba tayo? Sana na-evaluate natin yung mga self natin. Thank you, Lord. Last, Lord, 2025, sa'yo lamang iaalay ang buhay. If this is the last, praise and worship with you. Hallelujah. Sabi sa Philippians 1:21, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. May napagsabi na ba sa atin talaga yan? Yung totoo sa puso natin, Lord, for me to live is Christ. Para sa ito, Lord. At kung mamatay man ako, I will die with a smile. And die. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito, dahil, ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Amen. Oh, hallelujah. Contemporary version. Ganda, no? Sapagkat para sa akin ang buhay ko para kay Kristo. Kung mamatay man ako, kapakinabangan ito dahil makakapiling. Grabe naman pagka-inlove kay Lord yan. May Pastor Paul. Grabe na yan, Pastor Paul. Sana, no? Church, lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan. Hallelujah. May katapusan lahat yan. Even yung tinatamasa mo ngayon, may katapusan yan. Yung ini-enjoy mo ngayon, may katapusan yan. Maniwala ka. Squid Game nga, may katapusan eh. wala. Maghanap ka na series na walang katapusan. Sige, lahat yan may katapusan. One Piece, hindi pa tapos, pero mamamatay na si Oda, matatapos din yan. Hallelujah. Naway masasabi natin sa dulo ng buhay natin, last breath natin, bago tayo magpaalam sa mundo, ay nabuhay tayo para kay Kristo. Church, in our deathbed, hindi mo naisipin lahat ng mga achievements mo. Hindi mo naisipin lahat ng mga heartaches mo. Evaluate mo na lang, Lord, thank you, God. Itong buhay ko na iaalay ko sa iyo. Dahil ang susunod na habang buhay natin ay ang paghahari kasama ni Kristo. Amen. And that life will never end. Ang buhay natin sa lupa matatapos, but the next life that we will have will never end. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo na nabubuhay para kay Kristo. Okay? Conclusion. I hope and I pray na may natutunan po tayo ngayong umaga na babaunin natin sa 2025. Meron po ba akong kasama dito na ready nang maging mas passionate kay Lord sa 2025? Meron bang kaya mag-pledge dito kay Lord na I will try my best. Try na lang. I will try my best, God. Na kahit every Sunday, Lord, magsisimba ako, God. Magsimula ako sa ganyan. In love, be in love kay Lord. Then pledge mo na, Lord, sama ko na Wednesday, God. Ang sarap pala. Then i-pledge mo na kay Lord, Lord, parang
Naiingit ako sa kanila habang kumakanta sila or tumutugtog sila or habang sumasayaw sila or habang pumipindot sila sa taas, God. Oh, hallelujah. If you're in love kay Lord, offer your life kay God. Whoever you are, whatever your status may be, deserve ni God. Yung paglilingkod mo, deserve ni God yung buhay mo. Dahil totoong buhay, tunay at tapat ang Diyos. Your situation, yung hindi mo magandang sitwasyon, matatapos yan. Tandaan mo yan. Matatapos din yan. At the end, si God hindi nagbabago. Kaya mabuhay din nawa tayong tunay at tapat na namumuhay para lamang sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan si Lord. Hallelujah. To God be the glory. A blessed New Year to everyone. Naway magkita-kita tayo next year. God loves you all. God bless you. To God be the glory po.